Magandang hapon po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa ng edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Para sa mga friends ko ay live at para sa mga subscriber ko sa YouTube at mga followers ko sa Facebook ay siyempre Team Replay. Hapon na po tayo ngayon nagkaroon ng Usapang Politika sapagkat ang akin pong schedule na ay punong-puno. Puro meeting. 3 meetings magkakasunod. So anyway, hindi siyempre kahit papaano kailangan natin talaga magkuwentuhan kasi ang dami nating mga puwedeng pag-usapan lalong-lalo na mga nangyayaring kaguluhan sa Senado. Tama, kaguluhan sa Senado. Pero bago muna 'yan, alam mo may bagong survey na lumabas. Hindi ito yung tapatan ni Lenny at saka ni Raffy na 44% ang nakuha nila, tapos si Sara at saka si Amy ay 40%. Hindi ito, bagamat 'yan ay masaya din na balita 'yan. Ang pag-usapan natin yung survey na lumabas na kung saan, ayon sa research ng Tangere, eto ay nangyari lang recently ha, nung nagkaroon ng coup d'etat sa Senado na pinalitan, si Senator Tito Soto ni Alan Peter Cayetano. Ay ang resulta ay ang House of Representatives nananatiling above 50% ang trust and approval rating. Samantalang ang Senado ay bumulusok pababa. Sa dating mataas na 50, ngayon ay 27 at 29% na lang yung trust and approval. At kaalinsabay nito, 52% ang naniniwala na dapat matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. 52% ang naniniwala na dapat sumuko na si Bato de la Rosa. At 83% ang hindi pabor sa pagpapalit ng liderato ng Senado ay ito'y pamumulitika lang. So dito makikita mo na mukhang ang pagpapalit ng liderato ng Senado ay hindi maganda ang timing. Alam mo yung mga iba doon lumipat para siguro sa tingin nila yun na makakabuti sa politika nila. Nagiging toxic na ngayon ang brand ni Sara Duterte sa totoo lang. Nakikita naman natin yan sa resulta ng mga surveys. At lalo na dito sa pangyayaring ito na kung saan ang grabe ang ibinagsak ng rating ng Senado. At hindi nakatulong kasi ang tingin ng mga tao sa Senado ngayon, kinukup-kup nila ang isang fugitive from justice. Na para bagang iisipin mo, ano ba ang parang they're bending backwards. Of course, I'm not talking to every senator kasi may mga minority senators naman na hindi ginagawa ito. I'm looking at the majority senators who are really bending backwards to accommodate Bato de la Rosa, who has an active search, arrest warrant from the International Criminal Court. Merong ICC warrant na ayaw kilalanin ng Senado ng liderato ni Alan Peter Cayetano. At nung sineserve yung warrant na yon, kinupkup nila si Bato de la Rosa at binigyan nila ng protective custody. Pero ngayon na nangyari, ayun, nakatakas. At ayaw nga sabihin na nakatakas kasi sabi ni Cayetano, wala naman daw arrest warrant, so bakit tatakas? Umalis lang siya. Na para bagang teka, binigyan nyo ng protective custody, ibig sabihin ng custody, binigyan nyo siya, custody is custody. So therefore, kung siya ay nakawala, nakatakas siya sa custody ninyo. You were trusted by the NBI because ang Senado, sabi nila, kami nang ang bahala dito. Hindi mo na siya i-arrest. Sila na ang bahala. Tapos yun, pinabayaan nila. And this after a gun battle na apparently ngayon lumalabas, posible pang staged. Right? Kasi nakita naman natin sa na marami naglalabasan na ngayon na unang-una, hindi naman talaga yung NBI ang sumugod kasi ang NBI nasa GSIS building. At doon, may sulat kasi yung head ng GSIS na i-secure ang GSIS kasi doon sa hindi man nakakaalam, ang Senado, umuupa lang sila sa GSIS building. So bahagi ng isang GSIS complex ay ang Senado. Yung kamila ay GSIS. So dahil magkatabi at may mga pintuan na pwedeng magdaanan, lagusan, ay sabi ng GSIS, tulungan nyo kami mag-secure nitong place. Kasi nagkakagulo na sa labas, baka mamaya
lagusan na 'to ng mga tao at siyempre iniiwasan nilang gamitin ni Bato de la Rosa yun na escape route. So, pinatawag nila ang NBI, na ngayon kini-question, 'di ba bakit daw NBI ang pinatawag ba't hindi na lang PNP, eh, mas magaling pa kaya si GSIS, 'di ba? Pero malinaw na na-establish na ang GSIS nandun yung mga NBI, hindi sa Senado. At inamin naman nung Sergeant at Arms ng Senado na siyang unang nagpaputok. Kaya galit na galit ngayon si Ombudsman Remulla, eh. Discharging a firearm is a crime. Imagine, sabi nakikita ko yung point niya, nasa loob ka ng building, magdi-discharge ka ng firearm, eh, maraming tao doon, paano kung may natamaan, naligaw ng bala, nasa first floor ka, mag-discharge ka ng firearm, paano kung yun ay lumusot doon sa sahig papuntang second floor, may natamaan? It's so irresponsible to think that he's a sergeant at arms. And for what? Warning shot lang daw dahil yung NBI ay para bagang papasok na, eh, hindi man niya pwede, eh, yun ba, under threat na ba sila? Para gamitan niya ng 37 shots o 27 shots na warning shot. So yun yung point na parang iisipin mo, parang may angulo dito na parang sinadya. Mag-create ng kaguluhan as a pretext na maging dahilan para si Bato de la Rosa makawala. Na ngayon, lumalabas, sinamahan pa pala ni Robin Padilla. But whatever we say, this is an issue of the fact that the Senate voted for custody over Bato de la Rosa. In good faith, the government respected that. And when the court refused or failed to issue a TRO, ano ba sabi ng NBI? Di muna natin siya i-arrest, igalang muna natin ang Supreme Court. Nagsabi na, parang sinabi ng Supreme Court, hindi kami mag-issue ng TRO, pero wait lang kayo. Di ba? Bigyan kayo ng 72 hours para magbigay kayo ng inyong statement. O, di ganun. Ngayon, na sinasabi ni Alan Peter Cayetano, sinusugod na kami, under attack kami. Ay lumalabas nga hindi naman pala sila under attack. Ang nauna nagpaputok ay Sergeant at Arms ng Senado, si Ablasa. Di ba? Tapos, kaya nagkaputukan. Di ba? Pasalamat tayo at walang namatay. But the thing is, balik tayo kay Bato de la Rosa na para bagang parang sakit ba to ng mga DDS? Na parang kung inaakusahan ka, bakit hindi mo harapin? Di hinarap ni De Lima ang kaso niya, hinarap ni Trillanes ang kaso niya. Ba't itong mga to hindi nila maharap? Si Sara Duterte iniiwasan ang House Justice Committee. Ewan natin kung siya ay mag-a-appear sa Lunes o sa mga susunod na pagdinig ng Senate. Ito si Bato de la Rosa, ginugulo ang mundo, ginugulo ang Senado. You know, I think this is something that is on the hands, the bloody hands of Alan Peter Cayetano. Kinuha nila si Bato de la Rosa para makabuo sila ng 13 para mapatalsik nila si Tito Soto sa pagka-presidente ng Senado. At ngayon, ayan na, magulo na. At you know, what really is getting me this is ito, ha. Kaya mo halata mo na parang there is an active shooting, may nagbabarilan, pero parang wala lang sa kanila. Parang hindi man lang sila sinisecure. 'Di ba? Parang lang sila nag-break sa meeting doon sa room, sa boardroom. Na parang hindi mo pa nga alam kung tapos na yung threat, tapos nagla-live na kayo. 'Di ba? It's either tanga sila o alam nila na hindi naman totoo yung nangyayari. At ngayon, ayon sa mga balita, mismong galing sa Sergeant at Arms, wala daw CCTV camera, yung footage, yung mga pinangyarihan ng insidente nung barilan. Parang, what? Eh nung si Bato de la Rosa ay nagtatakbo, mayroong CCTV na nadapa pa nga siya. Kasi gustong ipakita sa mundo na kawawa naman si Bato de la Rosa, hinahabol ng mga NBI. Yung pala, yung mga tao sa likod niya ay yung mga tauhan din niya. Oh,
Sa halip na maawa ang mga tao, nagawa tuloy siyang meme kasi lumalabas na tumatakbo talaga siya sa halip na magkasimpatya sa kanya, naging katatawanan tuloy. Nadapa pa siya tapos sasabihin niya pa na siya ay nakipag-wrestling. Kanino siya nakipag-wrestling kaya siya nasugatan, kaya siya nadapa, kaya siya nasugatan dahil pa siya tumukod yung kanyang daliri doon sa hagdan. At sabi nga ni NBI Matibag, ni Direktor Matibag, kaya naman siya hinabol dahil tumakbo siya. Ano ba naman yung harapin mo yung arrest warrant mo? 'Di ba? Nakakatako well, of course natatakot siya na pumunta ng The Hague. Akala ko ba gusto niya samahan si Digong Duterte dun, 'di ba? Ngayon nagbago na isip niya, hindi na daw, hindi na daw siya sasama dun. But just because of one person, the Senate is now being pulled down. As it is right now, bago pa mangyari ito, bumagsak na ang rating ng Senado. Nung ang Senado ay nagpalit pa lang ng liderato, hindi pa nangyayari 'to. From 50 naging 27-29% na lang ang approval and trust rating ng Senado. Ewan ko kung hanggang saan sila pupulutin sa pinagagawa nilang ito sa nangyaring ito. Pero yun nga ang nakalulungkot kasi ito ay in the past, ang Senado ang mataas ang katayuan. The Senate had its days where it had luminaries like Recto and Tañada and Tolentino and all these guys. There was that time when it was the place of the luminaries. Pero ngayon, Diyos ko, tingnan mo, Salonga is there. Pero ngayon, Diyos ko, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Amy Marcos. Itong si Amy Marcos, talagang grabe ang pinagkagagawa niya. Parang now she is accusing her brother of ordering to arrest Bato de la Rosa kahit anong mangyari, kahit magkapatayan pa daw. Parang sabi ko, parang hindi naman yata, si Marcos inakusahan nila na mahinang klase, duwag, di ba? Kaya niya. Kaya sabi nga ni Senator Lacson, hindi malayong nangyari yun. Manisalita in a very polite way, Lacson is saying, I mean Marcos is lying. But this woman is really something, something is wrong with her. Ano kayang pinangako ng mga Duterte dito kay Amy? O ano kaya ang ginawa ng kanyang pamilya sa kanya kung bakit siya ganyan? Panlibog ho, inggit, galit, I don't know. Because hindi na matinutong nangyayaring ito. At itong mga senador na kumampi, yung 13, ewan ko, parang iniisip ko, may konsensya ba sila? Na inilalagay nila ang pangalan ng isang institusyon sa panganib. Eto nga bumaba na ang ranking ng rating. Sana naman may magbago. Pero either way, at the end of the day, the people will decide. And we are now seeing what people are saying, what people are feeling, what people are thinking. And it is in the numbers on the survey. If overnight from 52 and the last you are now just 27 or 29, it means something is wrong with you. Kung tama naman yung method ng survey, something is wrong with you. O sige na, sana nakapagturo ko yung kaisipan at yung mga puso na papalaw ko sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanila, sa teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa kanila ng UP, nasa background ko, serve the people. O sige, Sabado at Linggo, wala po tayong usapang politika, break tayo, kita-kita lang ulit tayo sa Lunes, magkwentuhan tayo, enjoy your weekend, and stay healthy, lagi po tayo mag-iingat, lagi mo sinasabi, UP naming mahal. Ani mo Lasal, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, nasaan man kayo naroon sa mundo sa ngayon, lalong-lalo sa mga team replay. Bye for now.